Pagkagalitan ko yun eh. Ngayon, no? Hindi na tumino eh. Hindi na naging on time yun. Yan, no? Karating mo lang ba, Jobs? May sinundo ka ba, anak? Nauna pa yung mga bisita mo sa'yo. Mas madali kayong magpatawad sa financial immorality kaysa sa sexual immorality. Tama? Makinig, Joshua. Makinig, mga magnanakaw. Oh. Makinig, Jobs. Makinig, yung mga tithe lang ng tithe, walang offering. Ha? Dapat ngayon, meron na kayo. Okay? Meron kayo sacrificial. Pag hindi, malis kayo. Mapapahiya kayo. I'll make sure pahihiyain ko kayo. Okay? Hindi kayo kasama rito sa church. Ayaw ng Diyos ng mga magnanakaw. Pinapatay niya agad. Mga miyembro may trabaho. Brother Louie, huwag kayo magbibigay ng 20 pesos. May paupahan ka. Sakripisyo mo. May nagtatrabaho mga anak nyo. Sakripisyo kayo. Si Jemuel. Jeruel. May mga trabaho na yan eh. Sino hindi pa nakakita doon? Sa taas. Nakita mo na, Adrian? Ang taas? Project natin. Ikaw, Arvin. Nakita mo na, Arvin? Nakita mo? Papahiya ka pa bago ka tatayo. Sino pa po? Sino pa hindi nakakita? Umakyat kayo. Umakyat kayo. Okay? Sino pa hindi nakakita? Kita nyo nakakahiya? Hindi kayo makatayo? Hiyang-hiya kayo? Bakit? Nakakahiya kayo! Miyembro ka, hindi mo alam yung project sa taas, tapos maglalaro ka dyan, tataas-taas ka dyan. Pag nagawa, kwenta mo. Magbigay. May sacrificial ba kayo? May sacrificial. May trabaho ka ba, Arvin? Wala? Nagkakapera ka ba? Nagkakapera ka? Wala naman eh. Okay po? Miski na mga bata na nandito. Ipasa natin. Okay? Wala ka, boy? Ano ba naman yan? Bisita? Pwedeng bisita, pero pwede magsakripisyo, ha? Ayos na po, nakapagbigay lahat. Bibilangin yan. Pag wala ka mamaya, markado ka bata. Ibig sabihin, wala pangalan mo dyan, pahihiyain ka. Kaya-hiya ka. Okay? Ricky, ayun pala. Andiyan ba? Nadadala mo na? A bit late ka kanina. Nanundo? Kayo mga may sasakyan, huwag kayong magpapahuli, ha? Wala kayong kakwenta-kwenta. May sasakyan na kayo, nahuhuli pa kayo. Leonard. Bulok. Yung ibig sabihin ng BTS. Sa totoo lang. Bulok. Tabi-tabi po, ha? Dapat tayo, mga malalakas na sa Panginoon, ha? Mga pastor, huwag kayong makasaktan. Maraming BTS na pastor. Hindi alam ang kanilang ecclesiology, nagpapastor. Kaya sabi ko kay Pastor Mer, sinusuportahan mo si Romuald Olango, ikaw nagsasabi ng Proverbs chapter 28, verse 26. He that believeth in his heart is a fool. Huwag dahil sa kaibigan mo yan, susuportahan mo. Dahil ahas yan dito. Kaibigan mo yan, tapos kaibigan mo ako. Kaya sabi ko sa kanya, ultimatum ito, Pastor Mel, kung hindi ka makikipagkalas dyan, sa mga tinutulong mo dyan, nung last Saturday, yung espiritu ninyo, halatang halata ko. Kasi spiritual ako. I'm filled with the Spirit. Kayo, filled with Satan's Spirit. Satanic Spirit kayo eh. Para tayo ngayong linggong ito, magkakaroon ng another first fruits commitment. Halos inisa-isa ko na kanina no ha? Kung kayo nagkaroon na ng trabaho, mag-first fruits na kayo. Lahat ng yan, lahat ng sweldo nyo, lahat ng unang renta ng inyong mga pabahay, bigay nyo sa Panginoon. Alright? Lahat ng unang sweldo nyo, bigay nyo sa Panginoon. Alright? Lahat. Okay? Tapos, saka pa lang kayo mag-tithe dun sa pangalawang sweldo. Alam ba niyo na marami sa atin dito, tumutugtog. Walang giving, zero.
Kaya nga meron dito, malis eh. Sabagat, sinita ko patungkol sa, ako tumatanggap ka rito, zero giving mo. Pero kung ikaw mismo, miyembro ka, wala kang commitment, umalis ka rito. So, di ko alam kung ito po ba ay pastor o isang leadership meeting sa church. Ayon sa video, kahit na ito po ay isang church meeting o church Sunday service, hindi po dapat ganito kagarapal ang pananakot ng isang pastor. Nagmumukha po tuloy power tripping yung pastor. At ang madalas na bibiktima nito ay yung mga taong hindi po aral sa pagbabasa ng Biblia. May mga nagsasabi na ito daw ay prosperity gospel, na walang ibang panakot ang pastor o preach ang isang pastor na kapag hindi ka raw ay nagbigay, nasa sumpa ka daw. Basically, ang Bible, lalo na kung sa bagong tipan lang po ang pag-uusapan, ang mga tunay na mananampalataya ay wala ng paghatol. Ayon sa Romans chapter 8 verse 1, there is no condemnation in Christ Jesus. Pero sa pastor na ito, ang kanyang sinasabi ay punong-puno ng condemnation at pananakot. Bakit? Nakakahiya kayo! Miyembro ka, hindi mo alam yung project sa taas, tapos maglalaro ka dyan, tataas-taas ka dyan. Pag nagawa, kwenta mo. Pangalawa po, ang pagbibigay po ay hindi po sa pilitan o mandatory. Ang pagbibigay po ay kusang loob at hindi napipilitan lamang. Kung babasahin natin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 7, sa bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Maliwanag diyan na ang pagbibigay ay hindi po talaga sa pilitan. Ang pagbibigay ay ayon sa sariling pasya. Pero ang pastor na ito, taliwas ang kanyang sinasabi sa Biblia. Kung biblical man ang sinasabi niya, pang-Hudyo ang kanyang tinuturo. Pang-Old Testament pa ang kanilang doktrina. Kapatid, kung ikaw ay may ganitong klaseng samahan, huwag po tayo matakot na ang ganitong pastor ay dapat na ninyong iwanan. Ang pagbibigay po ay hindi pananakot, pamimilit at dadaanin sa galit, kundi ito po ay kusang loob. Ang inyong napanood na video ay isa lamang yan sa mga libo-libong kaso ng tinatawag na false prosperity gospel. Bagamat ang prosperity ay kasama sa totoong gospel, ang false prosperity gospel po ay pamimilit sa pagbibigay para ikaw daw ay pagpalain. At ito ay usong-uso sa panahon natin ngayon, na ang pastor ay inaabuso o ginagamit ang salita ng Diyos para pagkaperahan ang mga inosenteng miyembro. Mga inosenteng miyembro na hindi palabasa ng Biblia. Kasi kung malalim ka sa Biblia o palabasa ka ng Biblia, hindi ka malilinlang ng ganyang maling katuruan. Kaya yan po ay talamak sa panahon po natin ngayon. Ngayon, bakit ba nangyayari na ito sa panahon natin ngayon? Lalo-lalo na sa mga ibang born-again movement. Ito ay nakapropesiya na sa Biblia. Kung babasahin natin ang 2 Timoteo chapter 4 verse 3, sapagkat darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling nila ang kanilang pansin sa mga alamat. Pag sinabi pong alamat diyan ay mga sabi-sabi. Kaya ang mga tao sa panahon ngayon ay mas pakikinggan nila yung mga alamat o sabi-sabi o yung mga minanang turo o yung mga tradisyong turo. At naghahanap sila ng tagapagturo na walang tinuturo kundi ibig lamang nilang marinig. Wherein ganito na po ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Sa mga biktima ng ganitong simbahan, basahin na ninyo ang inyong Biblia. Pag-aralan na ninyo ang tunay na bagong tipan. Dahil karamihan sa mga pastor ngayon, ang tinuturo ay panglumang tipan pa, pang-Hudyo at hindi para sa ating mga hentil. Kaya puro condemnation ang pinagtuturo nila. Again, ang sabi ng Romans chapter 8 verse 1 na walang paghatol, ang na kay Kristo na.
Kaya kapag ang isang pastor ay nagtuturo ng pananakot o pamimilit o paghatol, hindi po yan tunay na gospel.